Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Maging ang karunungan ng tao, kung mataas man ang edukasyon o ang kanilang mga pinagmamalaking mga talento at maging ang kanilang mga kakayahan ay hindi po nagkakaloob ng kasiguraduhan sa buhay. Kaya nga bagamat napakaraming mga insurances companies nagsasabi na sigurado ka kapag ikaw ay nagbigay ng iyong pera sa kanila, sa kinabukasan ay okay na iyong buhay, ang lahat po na ito ay tila hindi nagbibigay ng kasiguruhan sa buhay ng tao. Sa ating po pag-aaral sa video ito ay inyo pong matutunan ang mga tatlong bagay, the three things to be sure of, or tatlong bagay na dapat tayo ay sigurado. Natin sa ating pag-aaral ay matatagpuan po sa Aklat ni Juan at ito po ay mayroong title sa NIV version na The True Vine. No? At dahil pag-uusapan po natin ang ubas, so, ang puno ng ubas, makikita po natin dito ang ilang mga trivia o ilang mga kaalaman patungkol po sa puno ng ubas. Sa kasalukuyan po, ang sabi po ng Google ay mayroon pong 6,000 na mga iba't ibang species po ng ubas sa buong mundo. At ang pinaka-average na haba po ng kanyang vine o ng kanya pong branch ay makikita po natin yung haba ng vine na ito ay makikita po natin na 15 meters o kaya po ay 50 feet. At yung bawat puno ng ubas po kapag ito po ay namunga, ito po ay mamumunga in average ng 40 cluster o 40 ubas na naka-pyramid. At ang bawat pyramid po o cluster na yan, ang sabi po ng pag-aaral ay mayroon pong 75 seeds o 75 na pirasong ubas po sa kanya pong buwig. Ang sabi po ng John 15:1, I am the true vine, my Father is the vine dresser. Dito ay makikita po natin ang katotohanan na mayroon pong tunay na puno ng ubas. At iyan po ay walang iba, nagpakilala po, kundi po ang Panginoon sa Kristo. Kung sa John 15:3, ang sabi ito, you are already clean because of the word which have spoken to you. Kauna-unahan pong bagay na dapat po tayo ay sigurado, ang sabi po dito, dapat tayo po ay sigurado na tayo ay nakakapit sa puno ng ubas. Let us be sure that we are already connected to the true vine. Pag sinabi pong connected, ay mayroon po tayong relasyon doon po sa true vine na tinatalakay po natin sa ating pag-aaral. At ang sabi po rito, nung sa panahon po na tayo po ay kumilala sa Panginoong Kristo, na pinanampalatayanan po natin ang gospel na yung siya po ay pinadala ng Diyos Ama dahil po sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ibinigay niya po ang bugtong na anak upang sa kanya po siya po ay tunay na magdusa o magsakripisyo para sa ating mga kasalanan at doon ay dalhin niya po yung cross na sumisimbolo po ng kasalanan natin at doon po sa cross ay mapako siya at yung dugo po niya ay tumigis doon sa Kalbaryo na nangangahulugan po na ang ating mga kasalanan ay kanya na pong nahugasan at yung penalty of our sins which is of course death ay tunay na binayaran na po ng Panginoon. At kapag tayo pinanampalataya, ang sabi po ni San Juan, ang lahat ng mananampalataya ay di mapapahama, kundi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At sinabi niya po sa John 1:12 na ang sino man tatanggap kay Jesus, kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ay tunay na bibigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ito bagay sa makatuwid ang ebidensya ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po ang sabi ni John Wesley sa isa niya pong quotation, na sabi niya dito, I felt I did trust in Christ. Christ alone for salvation. Sabi nga ng Acts 4:12, there's no other name only by Christ, and an assurance was given me that He had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin in death. Kung paano po si John Wesley, sigurado niya na siya po ay magtiwala sa Panginoon Kristo at nanampalataya siya doon sa pangalan ng Panginoon Kristo lamang ay tunay na napatawad ang kanyang kasalanan at tunay na siya nga ay pinalaya mula sa sting ng kasalanan at doon sa kamatayan siya po ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Kaya nga nung makonek po tayo sa ating Panginoon Kristo bilang isang true vine,
ay nagkaroon po tayo ng ating spiritual or ating identity sa pangalan ng Panginoon. Dati po ay wala po tayo kay Kristo, ngayon po ay na kay Kristo na tayo. Kaya panagbasa po tayo ng banal na kasulatan, nagkaroon po tayo ng bagong identity. At ang identity po ito ay una, tayo po ay naging anak ng Diyos, naging tayo din po ay naging kasama ng Panginoon na tagapagmana ng Diyos, at gayon din tayo po, ang tawag ng banal na kasulatan ay mga binanal. Tayo po ay banal, mga matuwid sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga maliwanag na ang sabi po ng 2 Corinto 5:17 na ang sino man anak kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tunay po na tayo nga po ay naging bago dahil po nang tayo manampalataya sa Kristo, tayo po ay binago niya. At dahil bago po yung ating pagkatao, dahil tayo po ay binago ng ating pananampalataya sa Panginoon, dapat na po tayo mamuhay ng isang buhay na bago as a new creation. Kaya kinakailangan po, ang sabi nga ng banal na kasulatan, ipakita natin ang bunga ng ating pagsisisi. Kaya mayroon na po tayong bagong pananaw, mayroon na po tayong bagong pag-iisip, dapat mayroon na po tayong bagong nilalakaran, yung mga dati nating buhay na hindi umaayon sa gusto ng Diyos, bago na po, at doon na po tayo sa bagong daan na ating pong dapat na daanan. Siguraduhin po natin na tayo po ay nakakonekta sa true vine. No. At ang pangalawa po ay makikita po natin dito sa verse na ito, ang sabi, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Ang ikalawang katotohanan na we must be sure to remain connected in the vine. Dapat isiguraduhin natin na tayo ay nananatili, tayo ay nananatili doon sa vine na ating pong pinagkabitan o nananatili tayo sa ating pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. But posible po ba na mawala po itong connection natin sa Panginoon? Ang problema po ay hindi po yung Panginoon, kundi po tayo, kung kusa po na pagkayari po natin siyang panampalatayanan, ay humiwalay po tayo sa Kanya. Tunay nga po na tayo ay mahihiwalay sa ating pagkakonekta dito po sa true vine na ito. Ito po tayong responsibilidad bilang mga nakakapit doon sa puno. Ang ating pong responsibilidad ay dapat po tayo ay 100% na siguraduhin natin na nananatili tayo na nakakabit doon po sa true vine na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siguraduhin, we have to really be sure that we are connected, remain connected in the vine. Bakit daw po? Kasi po ang sabi ng banal na kasulatan, dahil mananatili tayong buhay kapag tayo po ay nakakabit doon sa puno. At tayo po ay tunay na humiwalay, ang sabi po dyan, wala po tayong magagawa at mamamatay tayo, because we can do nothing if we will be disconnected with the vine. No. Hindi lang po tayo magkakaroon ng buhay, kundi tunay na tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, ay mamumunga. Ano po, yung kapag binasa po natin ang John chapter 15, makikita po natin yung progreso na habang ikaw ay nakakabit, sa unang panahon na ikaw ay kumabit ng manampalataya sa Panginoon, tunay na ikaw ay mamumunga, at habang ikaw ay nananatili na nakakabit, mamumunga ka ng marami at mamumunga ka pa ng mas marami. Amen? Dahil kapag tayo hindi po nakakabit, wala po tayong magagawa, dahil ang Panginoong Kristo na ating tinanggap sa tulong ng banal na Espiritu na nasa sa atin, tayo nga po ay mamumunga ng madami. Ngayon, paano po tayo mamumunga? Sabi po dito, if you really abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done unto you. Paano po? Kinakailangan po na hayaan natin yung sustansya, hayaan natin yung dumadaloy doon sa puno ng ubas ay dumali doon sa sanga hanggang siya po ay mamunga. At hindi po yung gagawin natin bilang tayo po na nakakabit doon sa puno o mga sanga ng Panginoon Kristo. Kinakailangan na punuin natin ang ating mga sarili ng Panginoong Hesus Kristo. Paano po tayo mag-aabay? Pupunuin po natin. We have to fill our whole life with Jesus. At paano po yun?
na ang Panginoon Kristo ay dapat na talagang pumuno sa atin. Kaya nga po maliwanag na ang sabi po ng John 5:39 na kinakailangan saliksikin natin ang katotohanan, at habang sinasaliksik natin ang katotohanan, habang pinag-aaralan natin ang katotohanan, habang pinupuno natin at magbabago ng isip, ganyan din po ang dapat natin gawin upang mapuno po ng mapuno ang ating isip, ang ating puso, at tayo nga po ay umayon at mag-obey sa ating pong mga natututunan at sa Panginoon. At ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At habang pinupuno natin ang ating sarili ng Panginoong Jesucristo, tunay na dumadaan naman tayo, hinahayaan tayo ng Panginoon na tayo ay dumaan sa ilang mga pagsubok o ilang mga challenges sa buhay. At makikita natin dito sa ating tinatalakay na ang Diyos Ama bilang isang tagapag-alaga ng puno ng ubas, kanyang inaalis yung mga sanga, nililinis niya yung puno ng ubas upang lalo pa itong magbunga. Ang salita po yan ay pruning. No? Ibig sabihin, tinatanggal yung mga bagay na sobra, tinatanggal yung mga bagay na pangit doon po sa ubas, o yung mga tuyong dahon, o yung mga sanga na hindi na natutuyo, tinatanggal po yan. Ang tawag po dyan ay pruning. At tayo rin, bilang karelasyon natin ang Panginoon Kristo, tayo din ay dumadaan sa pruning. Ang ibig sabihin dito, pinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa ilang mga challenges sa buhay. Hinahayaan ng Panginoon na tayo ay matest dahil nga uunlad ang ating pananampalataya at ang ating character dahil po rito. Ano po? At isang malaking katotohanan na dahil ang Panginoon Kristo o ang Diyos Ama siya nag-aalaga sa atin, patunay na mapagtatagumpayan po natin ang bagay na ito. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang humihikayat sa atin at tumutulong sa atin upang magtagumpay tayo sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Ang tawag po dyan sa salita po ng mga theologians ay perichoretic power. Yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa sa atin ay mapagtatagumpayan natin yung ilang mga challenges na ipinapayagan ng Diyos upang tayo ay tunay na malinis at upang tayo ay tunay na umunlad sa ating pananampalataya. Marami po tayong mga benefits na makukuha kapag tayo po ay nag-aaral at nagbabasa, pinupuno po natin ang ating isipan ng Panginoon Kristo. Una po, ang sabi po natin pinag-aaralan, ask at tunay na tayo ay bibigyan ng Panginoon. If we abide in God and His words abide in us, ask what you will and it will be given to you. Ano man ang ating hingin, dahil kapag tayo pa ay puno ng Panginoon Kristo, ang lahat ng ating posibleng mahingin at ating i-request ay tunay na umaayon sa kalooban ng Panginoon. Magkakaroon din po tayo ikalawa ng ating lakas ng loob na gamitin natin at ibahagi ang salita ng Diyos dahil na kilala natin ang Panginoong Kristo. No, kapag tayo ay laging puno ng Panginoon Kristo, bubunga po ito ng kagalakan sa ating mga puso at lalo na yung mga bagay na natututunan natin patungkol sa Kanya. At lumalalim yung ating kaugnayan sa ating tagapagligtas na si Jesus. Ang sabi nga po ni Timothy Keller, the great basis of Christian assurance is not how much our hearts are set on God, but how unshakably His heart is set on us. Kung paano po natin hayaan na ang Panginoon Kristo ay tunay na lumagay at mag-rule sa ating mga puso, ay kinakailangan sigurado natin na tayo po ay humayabong sa pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng ating pag-uunlad, ng pagkaalam natin kung sino po ang Panginoon. Higit sa lahat, ang pinaka-pribilehiyo o benefit when we put ourselves in reading the Bible and knowing Christ, we will be like Christ. Kung yan po yung pinaka-ultimate na ating pong objective sa ating mga buhay, na habang tayo inabubuhay, dapat makamukha natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga may kasabihan tayo, at ito din ay maayon sa banal na kasulatan, kung ano ang puno, siya po yung bunga. Kung ang ating pong pananampalataya ay tunay na nakasalig sa Panginoon Jesucristo, kung sino po si Jesus, kung ano po yung kanyang ginawa, iyon po ang makikita po sa atin. Kung ano po yung puno, siya po ang magiging bunga nito. Tatlong bagay po na dapat po ay atin tayo sigurado. Una, dapat po
sigurado tayo na nakakabit tayo sa puno. At pangalawa, kinakailangan siguraduhin po natin na tayo ay nananatiling nakakabit doon sa puno. At ang ikatlo po ay siguraduhin natin na huwag tayong ma-disconnect doon sa puno ng ubas. Let us be sure not to be disconnected with the vine. Kailangan po na siguraduhin po natin yan. Ang sabi ko dyan, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown in the fire and burned. Tunay nga na kapag ang puno ng ubas mayroon pong natutuyong sanga o natutuyong bahagi nito, tinatanggal po yan. At pagkayari po, ilalagay po yan sa apoy. At tunay na magagamit po yan. At susunugin po siya ron. Ito po ay sumisimbolo na ang sino man mga tao na minsan na po sila ay nakakabit doon sa puno, ngunit sila po ay humiwalay, ang kapupuntahan po niyan ay kapahamakan at sila po ay mapupunta doon sa eternal fire na tinatawag. No, kaya nga napakahirap na po dahil naranasan na po natin ang biyaya ng Panginoon na nampalataya na po tayo sa Kanya at tunay na kinakailangan tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-unlad, sa ating pagkakakonek, pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Dahil may paalala po sa aklat ng Hebrew na kapag atin na naranasan ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang mga kagandahan at ang kanyang grasya ay naranasan na natin at lumayo pa po tayo. Ang sabi po ng Hebrew, wala na pong paraan para po tayo ay makapagsisi pa o wala na sakripisyo para ang kasalanan natin ay mapatawad pa ng Panginoon. Kay Jesus, 100% sigurado po tayo. Amen? No, kay Jesus, 100% sure po tayo. Napakahalaga po ng bagay na yan. Ang sabi nga ng isang expert na mananampalataya, si Kingsley Manuel, Bible study without Bible experience is pointless. Knowing Psalm 23 is different from knowing the shepherd. Napakahalaga na kinakailangan magbasa tayo ng banal na kasulatan at payabungin natin ang ating kaugnayan doon sa Panginoong Jesucristo. In Him we live and move and have our being. In Him we live. Tunay nga po na dahil po tayo po ay nabubuhay dapat, tayo po ay gumagalaw, nagtatrabaho, tayo po ay tunay na kumikilos, tayo po ay gumigising, tayo po ay tunay na natutulog sa Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ang hinihinga natin, si Jesus po ang tunay na kinakain natin sa bawat sandali po ng ating mga buhay upang tayo po ay tunay na tuloy-tuloy sa ating paglago at sa pamumunga. Hindi lamang sa magandang karakter, kundi sa pamumunga lalo na ng mga kaluluwa na madadala natin sa Panginoon. Kinakailangan po na tayo ay tunay na makonect. We have to enrich our connection to Jesus, who is the true life. May these words be planted deeply in your hearts as I bless you. In the name of the Lord Jesus, go, go, go. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.